Dahil sa mga sugat, animoy naaagnas na ang kanang binti ng inmate na si Fredo, hindi niya tunay na pangalan. Lagi po kumikilat yung sugat ko, lagi po hirap na rin po ako dito. Nakuha naman po lahat yun sa station lahat. Hindi po dahil sa kanila, dahil hindi po kami magkakaganto talaga. Pero kung siya nagpapagaling, hindi na nagamot ang kapwa inmate na si Jerry Baluran na nawala ng malay nitong linggo ng gabi. Tadtad na mga naaagnas na sugat, bunsod ng kondisyong necrotizing fasciitis o flesh-eating disease. Non-healing wounds po sa buong bahagi ng kanyang katawan, sa paa, sa likod. Nung chinecheck po ng aming nurse yung kanyang kondisyon, napansin po na unconscious na po siya. At doon din pong time na yon, i-refer po siya at sinugod po din po sa ospital. Na dineclare po siyang dead by 12:01 a.m. Giit ng Manila City Jail, malubha na ang lagay ng mga sugat ni Fredo at Jerry bago pa dumating doon mula sa Manila Police Station 9. Hindi na rin po siya ipinasok sa selda, hindi na rin siya ihinalo sa iba pang inmate. Kasi nga po, iniiwasan din natin na makahawa po. Hindi naman masabi ng Station 9 kung doon ba nakuha ng dalawang inmate ang sakit. Pero kinumpirma nilang 7 sa halos 100 detainees nila ang may malubhang skin disease. Marami sa kanila may pigsa. Controllable naman po ang sitwasyon. Kaya nga po nung nakaraang conference po ang napag-usapan namin disinfection. Ayon sa Centers for Disease Control sa Amerika, ang necrotizing fasciitis ay impeksyong dulot ng iba't ibang klaseng bakterya na pumapasok sa sugat o iba pang opening sa balat. Inaatake nito ang mga tissues sa ilalim ng balat kaya mistula itong nabubulok. Nakakamatay ang necrotizing fasciitis kung hindi maaagapan ng gamutan at tamang lakas at uri ng antibiotics. Kabilang sa mga sintomas ng necrotizing fasciitis ang pamamaga, pamamula at pananakit ng balat at lagnat. Kalaunan, nagtutubig at nagsusugat ang balat, nagbabago ang kulay at nagkakaroon ng itim na mga spot at nana. Nagdudulot din ito ng labis na pagod, pagkahilo at pagsusuka. Cedric Castillo, GMA News.